Panoorin po natin itong pagbanat ni Nina Barsaga. Dati po siyang DDS, no? Binabanatan niya dito si Banat Bay at ang iba pang mga DDS. Panoorin po natin at ating pong pag-usapan. Yung maraming natanggalan ng trabaho sa ABS-CBN na tinapik-tapik natin sa vlog na puro mga masasakit na salitang ginagawa natin sa ABS-CBN. Di ba putudo tayo suporta doon? Dahil mali. Bakit ngayon itong maling ginagawa ni Kibuloy, hindi nyo magawa? Ha? Akala ko ba matatalinong ibang vlogger na defender ni Pangulong Duterte? Akala ko ba mga malawak ang utak? Bakit nagiging tanga kayo? Ha? Lalong-lalo na to itong Banat Bay na atungal ng atungal. Ha? Nung mga pasdudo ka bakbak sa akin ka. Ha? Pati ang PNP dinadamay mo sa mo. Tandaan mo, ako, pro-government. May nangyari ba sa rally ninyo? Nawala ba ang isyo kay Kibuloy? Ha? Natapos ba ang isyo kay Kibuloy sa mga allegation? Napigilan ba yan? Yung investigation, napigilan ba yung warrant na inilabas ng Senado at ng Kongreso? Yung subpoena, napigilan ba ni Kibuloy na ginawa ninyong prayer rally kahapon? Ha? Hindi. Ibig sabihin, hindi nakikiisa sa inyo ang Diyos. Ultimo ang Diyos, nabibwisit din sa inyo. Kung inayos ninyo ang problemang yan nung panahon ni Pangulong Duterte, disin sana sa pagbaba ni Pangulong Duterte, walang butas na nasilip sa inyo. Sana wag dumating sa punto na isa sa mga mahal nyo sa buhay ay maging biktima ni Pastor Apollo Kibuloy. At doon naman sa mga supporter ni Pangulong Duterte, hindi ho hinaharas si Kibuloy. Tandaan niyo po ito. Yung kasong kinasasangkutan ni Kibuloy ngayon, hindi po ito bago. Matagal na po ito. Ha? Panahon pa po ito ni Pangulong Duterte. Naabutan lang to ng administrasyon. At trabaho ng Senado na mag-imbestiga dahil nasa batas po yan. Doon sa mga taong mangmang na nagmamarunong na sinasabi niyong pangaharas, justice kay Kibuloy, ay isang si Kibuloy po kayang-kayang kumuha ng dekalidad na abogado. Yung mga pobre, yung mga kapuspalad na mga naging biktima niya allegation, wala pong kakayahan yun. Bagkus natatakot sila sa kanilang seguridad. Dahil may kakayahan daw si Kibuloy na gawin ang hindi maganda sa kanilang sarili. Kita nyo na nga, sarili niyang apo. Apo niya na to mismo, kadugo niya. Nagsasalita ng negative sa kanya. Kadugo niya. Kapamilya niya. Kapamilya niya na to. Masasabi ba bang paninira yan? Ha? Tapos saka makakakita, siya ang pinapatawag, siya ang pinapaharap. Pagkatapos, magbibigay siya ng kondisyones, sa 17 na kondisyones, dapat siya ang magtatanong, hindi siya pipigilan ng time to limit para pagod tanungin niya isa-isa raw yung mga testigo na nag-aakusa. Pwede ba yung ganun? Di pang iinsulto. Kasi kung may balak talaga si Kibuloy humarap sa Senado at sa Kongreso, wala kang hingiin na kondisyones. At kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay matuwid, ikaw ay isang matino at wala kang ganun dungis na binabato sa'yo at wala kang ganun kaso at hindi totoo lahat yan na sinasabi laban sa'yo, face to face, haharap ka. Wala kang pag-aalinlangan, nahaharapin mo yan. Pero kung ikaw alam mo sa sarili mo na ginawa mo yan, alam mo sa pagkatao mo, nasangkot ka sa ganyan akusasyon at totoo yung mga akusasyon sa'yo, talagang magdadalawang isip kang humarap. Kasi alam mo sa sarili mo na ginawa mo yan. Di ba sabi nga sa Biblia, ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat isa. Baka nakakalimutan ni Apollo Kibuloy, isa siyang pastor. Hindi niya ba nabasa yung salita na yon? Katotohanan ang magpapalaya sa bawat isa. Oh, kung nasa katotohanan ka, bakit hindi mo harapin? Kasi alam mo sa sarili mo, wala ka sa katotohanan. Wala ka sa kaayusan. At totoo yung mga akusasyon sa'yo. Yan ang pagkakaalam mo sa sarili mo. Kaya hindi mo nga hinarap eh.
Kasi kung totoo yung sinasabi mong hindi totoo yan, gawa-gawa lang yan, face to face, kaya mong harapin eh. Di ba? Bili mo kahapon na lang, ito, at nung isang araw, pinakalat ninyo sa social media na ang administrator na ngayon ng samahan ninyo ay si dating Pangulong Duterte. Di ba? Yan ang pinalabas ninyo kahapon. Nagkomento ako doon. Ang sabi ko, bakit si dating Pangulong Duterte ang gagawin administrator ng samahan? Wala ba siyang deputy pastor? Wala ba siyang katiwalang mga pastor? I think hindi lang si Kibuloy ang pastor ng samahan na yan. May mga disipulo yan. Malaking insulto yan pag si Duterte ang ginawa niyang administrator. Nasaan yung mga alipuri si Kibuloy na talagang nagpakandahirap din dyan sa samahan na yan? Di ba? Ngayon, nalinawan kahapon sa kongresong ginawang committee hearing sa franchise. Oh, na hindi naman pala si Digong ang ginawa niyong administrator. Ano yun? Fake news pala yun. Pero sa inyo nang galing ang balita. Kayo ang naglabas. Ang deputy administrator pala ngayon dyan, yung pastor na isa. Sabi nga nung isang congressman kahapon, no, bakit ikaw ang gagawing katiwala dyan na hindi ka marunong magtagalog, na hindi ka marunong mag-Ingles? Ano ang meron sa'yo na wala sa ibang kapwa mo pastor? Ha? Di ba? Pero mabuti na rin yun na nagkalinawan kahapon. Di ba? Kasi kung totoo na ginawa siyang administrator, hindi malayong isipin ng ibang tao, bakit si Digong? Na hindi naman yan pastor. Hindi naman yan part ng hindi naman siya opisyal ng simbahan na yan. Di ba? Di ba? Na hindi naman siya member ng simbahan na yan. Kaibigan lang siya ni Apollo Kibuloy. Siyempre ang iisipin niyan, politiko to. Hindi kaya meron sikretong na hindi dapat nabulgar? Na iiwan sa'yo ang mga ari-arian, property? Kanino ba yan? Di ba? Yung mga ganun kaisipan. Hindi malayong ganun na mag-iisipan yan. Pero ngayon, ito ang maganda doon. Nagkalinawan kahapon. Sana, kahapon nanonood ako kay Atty. Topacio sa hearing. Nahihirapan siya. Hirap siya sa kalagayan ni Atty. Topacio na depensa, todo depensa kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero, yung kliyente niya, ayaw humarap. Tapos kahapon pa sinasabi pa nila, di ba? Ito. Ang sabi pa kahapon sa Kongreso, sa House hearing, hindi na daw parte si Kibuloy ng SMNI. Hindi na daw siyang nakikialam. Alam ng lahat. Alam ng bawat tao na lalong-lalo na dito mulat sa social media, lalong-lalo na dito sa mga nanonood sa SMNI. Alam ng lahat na ang nagmamay-ari niyan ay si Pastor Apollo Kibuloy. Tapos kahapon sasabihin sa House Inquiry, wala na daw kinalaman si Kibuloy. Wala na daw siyang desisyon na ginagawa doon. Iba na daw nagdidesisyon. Board of Trustee na daw, yung samahan na lang daw nagdidesisyon. Huwag naman tayo maglukuhan. Ha? Huwag tayo maglukuhan. Ha? Tapos sasabihin nyo, pangaharas. Halos lahat ng panahon na ibigay sa inyo ang lahat ng pabor. Mula sa panahon ni dating Pangulong Duterte, nasa inyo ang pabor. Nakuha nyo ang lahat ng mga pabor na yan. Di ba? Tapos ngayon sasabihin ninyo, hinaharas kayo. Ulitin ko yung sinabi ko kanina ha, kung inayos ninyo ang problemang yan noong panahon ni Pangulong Duterte, disinsana sa pagbaba ni Pangulong Duterte, walang butas na nasilip sa inyo. Ha? Disinsana, walang nakalkal sa inyo. Di ba? At ang pinag-uusapan dito, hindi pang pamumulitika. May biktimang nagsasalita. May mga complainant na nagsasalita na gusto ang mangyari ay isang hustisya ang gustong nilang makita. Ha? Yung rally nyo kahapon, ng 9 days na rally ninyo sa Loton, ha?
nangyari ba sa rally ninyo? Nawala ba ang isyo kay Kibuloy? Ha? Natapos ba ang isyo kay Kibuloy sa mga allegation? Ayun po, napakinggan po natin maraming sinabi si Nino Barsaga, dati po yung DDS, marami siyang sinabi na panigurado iinit ng ulo ng mga DDS, na talagang hindi nila magugustuhan. Kasi real talk at totoo, Hindi ko rin gusto tong taong ito dahil marami din niyang kinudaan noon. Marami din niyang ginawang content na hindi ko po gusto, Pero ngayon, ayan, si Nino Barsaga, yung mga ginagawa naman niya ngayon ay against, at patama, pambati ko sa mga DDS, considering na dati siyang DDS, Talagang labo-labo na sila. Yung bakbakan nila. Dati kakampi niya yung mga DDS, ngayon binabakbakan niya yung mga kapwa niya DDS. And kung nakita niyo po itong balitang to, ayan, posibleng maging Duterte daw po sa 2028 ang magtatandem. Ako naman, para sa akin, I don't think natatakbo pa si dating Pangulong Duterte sa 2028. Hindi na niya kakayanin kasi may edad na siya Yun po yung tingin ko. Nakikita ko siya sa mga public appearances niya na parang mahina na yung katawan niya. Maaring Duterte sa 2028 ang magtandem Inday Sara at saka si Pulong Duterte, or Inday Sara at saka si Baste Duterte, President at saka Vice President, Pero hindi ko na nakikita na tatakbong Vice President ang dating Pangulong Duterte. Anyway, kung magkataon man na Duterte sa 2028, I think ang mismong mga tao, mga vloggers na magpe-prevent na mangyari yan or magpe-prevent na manalo ang Duterte ay mga dating DDS vloggers at mga Marcos loyalists, mga BBM supporters, So, kung magkatotoo man na Duterte sa 2028, ang mga vloggers na talagang lalaban sa mga vloggers ng mga Duterte ay mga dati ring Duterte vloggers, mga ex-DDS, Mga dating DDS. At kasama nila sa paglaban sa mga DDS vloggers ay mga Marcos vloggers, So, sila mismo ang nagbabakbakan or magbabakbakan. Alam nyo, sa totoo lang ako, ang nakikita ko dito, kapag nagpatuloy talaga yung bakbakan ng dalawang political dynasty na yan, Marcos versus Duterte, mga vloggers, ng mga Duterte at mga vloggers ng mga Marcos, pag hindi yan humupa at nagpatuloy yan, I think pareho silang babagsak, Kasi naghihilahan sila pababae, pareho silang nagbabanggaan, pareho silang babagsak. At sa tingin ko, kapag nangyari yon, baka umangat na po ang Pilipinas. Ang dami nagpapahayag na nagsisi sila, nabudol sila, bangayan ng bangayan. Hindi ganito ka-worse ang sitwasyon ng Pilipinas. Noong panahon ng mga naunang presidente, hindi ganito ka-worse yung awayan ng mga Pilipino. Sa nakikita ko, nahati po tayo, nagkakaroon na ng civil conflict. Nakikita ko yung mga DDS versus Marcos loyalists. Pero, ito po yung observation ko. Kokoonti na po ang mga DDS, ang mga sumusuporta sa dating Pangulong Duterte, sa mga Duterte. Sa nakikita ko, kokonti na po sila. Hindi po sila ganun ka-influential sa mga tao. Yung nakita natin, ng mga rally nila, talagang hindi na dinudumog. And I think yung mga vloggers nila, yung mga content ng mga vloggers nila, umiikot na lamang sa echo chamber nila. Sila na lang. At nakikita ko ngayon na mas influential po ang mga Marcos at mga Marcos vloggers kumpara sa mga Duterte at mga Duterte vloggers. Yung mga dating DDS at mga Marcos loyalists, lalong na dismaya sa mga Duterte nung nakita nila yung mga senator at si VP Inday Sara at ang dating Pangulo na umaattend ng rally na may nananawagan sa pagre-resign ni BBM. So talagang sobrang na-turn off po ang mga Marcos loyalists at mga dating DDS at siguro mga neutral na mga tao na walang kulay, na walang kinakampihang politiko or political dynasty. Sobrang na-turn off po sila nung makita nila na ang pangalawang Pangulo, ang dating Pangulo at ang mga senador ay umattend sa mga rallying may panawagan sa pagre-resign ni BBM, na gustong paalisin si BBM sa pwesto. Talaga naman kung neutral ka, magugulat ka na makikita mo yung dating Pangulo, kasalukuyang pangalawang Pangulo at mga kasalukuyang senador ay umaattend sa rally na nananawagan na mag-resign ang kasalukuyang presidente. Si BP Inday Sara, hindi ko talaga alam kung anong stand yan Hindi niya binabati ko si BBM sa mga polisiya nito. Hindi rin siya nagsasalita ng pagkondena sa China, para suportahan ang polisiya ni BBM sa West Philippine Sea. Hindi siya nagsasalita ng mga ganon. Hindi niya kinukondena or binabati ko sa mga polisiya ni BBM. Pero umaattend siya sa rally kasama ang ilang senator, rally na may mga taong nagsasalita at nananawagan na mag-resign si BBM. So di ba parang anong mensahe nun? Anong mensaheng pinapahatid nun? Hindi mo nga binabati ko si BBM sa mga polisiya niya. Hindi ka rin nagpapakita ng suporta sa mga polisiya ni BBM sa West Philippine Sea para kondenahin ang China. Pero makikita ka sa isang rally
na may mga taong nagsasalita sa stage at nananawagan sa pagre-resign ni BBM. Hindi ka nagpapakatotoo. Hindi mo pinapakita sa taong bayan kung ano talaga yung stand mo. 'Di ba? Yun lang po yung aking opinion dyan. So, sa nakikita ko talagang ang nagbabakbakan BBM supporters at saka mga DDS supporters. And I think, kapag hindi po humupayan, pare-pareho silang babagsak. At sabi ko nga, siguro, pag nangyari yon, baka Pilipinas na po ang umangat, no? Kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa mga pinagsasabi ni Nino Barsaga? Ilagay nyo lang po sa comment section below. Malaking tulong po ang inyong pag-like sa ating video. At salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.